Ikikwento ko sa inyo kung ano yung buhay ng isang stand-up comedian dito sa Metro Manila, no? Ah, Madalas kaming nagsho-show sa iba't ibang bar, ah, cafe, restaurants. So yun, yung iba sa amin nag-perform na sa theater, kahit hindi deserving, nakakapag-perform kasi medyo malakas sila sa taas, no? At yun nga, no, ako ay isang parang 2017 ako nag-start. So parang ano na ako, almost 10 years na akong stand-up comedian ng Insanity Inc. Unang-unang grupo ko ay Comedy Cartel, no? At hindi naman ako pumasok sa Comedy Manila at hindi ko hinangad na makapunta sa iba pang grupo kasi ano na ako loyal ako dito sa Insanity Inc. So ano lang naman to yung pagiging stand-up comedian dito sa Pilipinas, no? Pag gusto mong karirin, kaya mong karirin kung gusto mo talaga, no? Pero hindi siya yung regular na trabaho kasi kumbaga sideline lang to hindi ka naman kung may sarili kang platform, pwede mong araw-arawin yung pag-stand up. Pero kung nakikiano ka lang sa bar, nakikishow ka lang sa bar, ganyan, may usapan yan So syempre may mga event na kukuha sa'yo, may mga birthday parties, Christmas party, diba? Mga ganyan, mga kasal. So marami namang opportunity kapag isa kang stand-up comedian, no? Ang tanging gagawin mo na lang talaga ay galingan, kasi once na ginalingan mo yan, mas maraming kukuha sa yung agent o kaya mga producer ng event. So every time talaga na sasalang ka sa stage, galingan mo na. Okay, galingan mo na kasi ano na yan malaki talaga bigayan dyan, no? Kahit hindi siya araw-araw, bihira ka lang mag-show sa isang buwan. Kung makapag-show ka naman ng talagang sobrang ganda at ma-close mo yung deal ng sobrang laki yung offer sa'yo, yung TF mo, no? Okay na yun, di ba? Ako nga nakapag-show ako sa mga corporate show di ba? Nung bago pa nga lang ako, sinabak na ako sa isang Christmas party ng DPWH. Ang laki rin ng bigayan doon, no? So ano siya, gagalingan mo lang talaga. Kaso tumigil lang ako nun Tumigil ako ng pag-show nung 2018 kasi mas marami akong priorities So yun. Kaya mas marami nang gumaling kaysa sa akin at mas marami na silang connection kaysa sa akin. Kasi ako talaga nag-focus ako sa work Pero kung tinuloy-tuloy ko yun, baka isa na ako sa mga kapit-kapitagan. So yun madali lang naman mag-stand-up comedian dito sa Pilipinas. Basta meron kang Facebook page, meron kang mga email, okay yung number mo, di ba? Talagang gagawa ka ng branding So talagang ikaw yung maglalakad sa social media, no, para makilala ka. Kasi ako gumagawa ako ng pinopost ko yung mga poster, nag-i-invite ako ng mga tao, tapos parang talaga, parang binibenta mo talaga yung sarili mo, no? Tapos may team ka, tulungan kayo, no? Pero may mga nanghahatak din talaga sa baba kasi mga ayan naman tayo, diba? Mga crab mentality, no? So yun, lang talaga, pag sobrang galing mo na, yung mga taong makasama mo sa baba, hihilahin ka niyan. Sasabihin, di ka magaling, sasabihin, bomba ka, kahit di naman. So yun, may mga ganun talagang tao, no? Kaya medyo ingat-ingat ka na lang din. Huwag kang magpapasok sa team mo ng parang ahas, no? Tapos biglaan tutuklawin. So yun lang talaga, lang talaga siya, magiging ka lang humble, tapos magiging observant ka kasi may mga tao dyan na sisiraan ka behind your back.
Kasi nakuha mo yung deal, tapos sila hindi napili, ikaw yung napili. Talagang siraan dyan, no? Kasi showbiz to eh. Showbiz pa rin to eh. Business to. So, ano siya. Basta ikaw, wag kang magtatapakan yung tao. Okay? Wag kang makipag... kung, kung tingin mong medyo nagkakagulo na sa show, sa client, eh, bigay mo lang sa kanila, di ba? Lalo na mas kailangan naman nila, di ba? Bigay mo na lang kasi kaysa naman magtampo sa'yo, no? Hayaan mo na lang, malay mo next year ikaw naman talaga kunin kasi ikaw naman talaga dapat yung kinukuha, hindi naman sila, di ba? So bigay mo na lang para at least pag pumalpak sila, eh kasalanan na nila yun, di ba? Ano pa ba? Yun, siyempre pag stand-up comedy yan, gabi yan, no? Kaya dapat medyo sanay ka sa pagpupuyat kasi hihintay mo talagang magsimula yung show ng madalas 9 p.m., 10 p.m., matatapos ng 1 a.m., di ba? Kaya medyo late ka na rin talaga umuwi, lalo na kung may pasok ka na bukasan, may work ka, di ba? So, siguro kailangan mo na rin talaga ng may motor, lalo na ngayon kasi, di ba? Meron ng curfew eh, di ba? Hanggang alas 10 lang, no? So, dapat, meron kang ID, di ba? Pag inarang ka, at least, may mape-present ka. Tapos sabihin mo, isang stand-up comedian, nag-perform ka sa gantong lugar. So, pauwi ka pa lang, di ba? Ano pa ba? Yun, mas maganda may service ka kasi iba-ibang lugar yung yung show nyo eh. At dapat marunong ka din magsulat dyan kasi hindi mo masasabi na bigla ka may isip na joke, dapat sulat mo agad kasi makakalimutan mo yan, no? Ano pa ba? Marami akong matuturo sa inyo guys, kaya medyo supportahan nyo itong channel ko kasi talagang kung ano yung maisip ko, kung ano yung totoo, no? Hindi ako mag-ano rito, magsisinungaling, basta sasabihin ko ano yung na-observe ko sa mundo. At syempre, bibilisan ko na lang kasi 2% na lang pala itong camera ko, no? At i-charge ko muna. Basta abangan nyo lang, share nyo lang to, like nyo lang, tapos subscribe kayo. At marami pa akong ituturo sa inyo, no? Yun lang muna guys, thank you.